Good evening po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong Supreme Court ay nagpalabas na po ng in-bank resolution. Ngayong araw lang po, laban po sa paring petitioner na si Christian Benapi et al. Petitioners, sila po ay grupo ng mga petitioners versus Comelec at President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, respondent. At yan po yung una nating pag-usapan. At pangalawa, ito pong good news para po sa mga nanay. Ito pong batas na pinirmahan ni Pangulong Duterte kahapon. Tinatawag na Republic Act number 11706 or kilala sa Timbangan ng Bayan Act. Yun po yung napakagandang balita para po sa ating mga nanay o pamilya na namamalingki. So yan po. So bago yan, aniyahan ko po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. Paki-like ninyo at share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan. Siyempre, click po ninyo yung notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video. So, tulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong Supreme Court ay nagpalabas na po ng in-bank resolution ngayong araw lang po. Laban po sa pare na petitioners, si Christian Benapi et al. Petitioners. Ito po yung grupo ng mga petitioners na kamakailan ay yung isang araw ay nag-file ng petition doon po sa Supreme Court. Ang good news nito mga kababayan ay wala pong TRO at injunction na order ang ibinigay ang Supreme Court laban po sa Comelec at Kongreso at sa kay Marcos na kampo na pigilin yung canvassing at proklamasyon. Wala pong TRO. Kaya napakaganda po yung ginawa ng Supreme Court. Subalit humingi lamang ang Supreme Court ng komento sa kampo ng Comelec, sa kampo ni BBM at Kongreso at sa Senado sa loob ng 15 araw mula nang natanggap nila itong resolution. So, ibig pong sabihin na tuloy po itong canvassing sa Kongreso sa susunod na linggo. So, yan po yung good news na ginawa ng Comelec. Supreme Court. Ayan po. Kaya napakaganda ay itong balitang ito. Humiling lamang ang Supreme Court ng komento sa nabanggit nating mga government institution. Ibig pong sabihin na ito pong mga basurang ito na ipinahil na mga petitioners, galing po ito doon sa Comelec kung inyo pong natatandaan. Lahat po ito mga 8 petitions, disqualification case doon sa Comelec ay ibinasura po ito ng Comelec. Kaya nga po, dito ngayon na dinala nila sa Supreme Court, siyempre, naiisip ng Supreme Court, wala itong batayan sa batas ang petition na ito. Yan po yung nangyayari dyan. Kasi nga, itong petition ay pinulot nila sa basura. Ay siyempre, ibabasura, bibigyan nila yung Supreme Court ng basura, di siyempre ibabasura din ng Supreme Court. Anhin nila yung basura. Ayan po. So dito, itong ginawa ng Supreme Court ay napakaganda.
sapagkat siyempre yung Supreme Court ay pinag-aralan nila yung petition na dumating sa kanila. Kaya wala pong ibang masasabi ang Supreme Court dyan, ay humingi na lamang ng komento sa both parties na involved dito. Sa Senado, sa Kongreso, kay BBM, at sa Kumilik. Yan po yung hinihiling na komento ng Supreme Court. Sapagkat wala pong batayan kahit babalik-balik rin natin, wala pong dahilan kung bakit ipahinto o pigilin ng Supreme Court itong canvassing ng Kongreso. At sangayon nga po sa ating sinasabi noong nakaraang video, ay mayroon pong kaibang level itong Supreme Court at Kongreso. Sapagkat bagamat tatlo yan na branches sa ating gobyerno, executive, legislative, at judiciary. Pero alam ng Supreme Court na hindi na nila pwedeng pigilin yung canvassing sa next week dyan sa Kongreso sapagkat una, wala pong batayan ang mga petitioner na ito. Puro nga basura yung kanilang mga petition doon isinampa. At pangalawa, kung sakaling pigilin ng Supreme Court ang Kongreso sa canvassing, baka po magkaroon ng constitutional crisis tayo. Sapagkat mayroong mga sinasabi ang mga eksperto dyan sa batas na hindi daw pwedeng pigilin ang canvassing dyan sa Kongreso dahil nga dyan sa magkaiba ang kanilang level. Ang Kongreso ay nakapokus lamang doon sa canvassing at proklamasyon pagdating po sa nanalong Pangulo. Yun po yung punto doon ng mga eksperto sa batas na sinasabi. Kaya sinabi nga ni Senate President Tito Soto na baka daw magkaroon ng constitutional crisis pagdating ng kung halimbawa pigilin ng Supreme Court ang canvassing dyan sa Comelec. So, ibig sabihin, given na po talaga. Ayan si BBM ay talagang committed na. At titingnan natin ngayong next week. At alam ninyo, patuloy pang bumabati na kumikilala yung ating mga world leaders sa pagkapanalo ni President-elect Bongbong Marcos. Ngayon po itong Singapore ay nanyayahan si BBM na pumunta o bumisita, karoon ng state visit doon sa Singapore. Russia ay bumabati na ang lahat ng leaders ngayon ay majority ay bumabati na kay BBM. Ngayon, kung ilagay sa alanganin ito, kung sakali igilin ito ng Supreme Court, magkaka-problema tayo sa ating konstitusyon yan. Kaya gano'n na lamang po kaseryoso itong mga grupo ng anti-Marcos at mga piklawan ngayon, mga kababayan. Kasi gusto niyo na talaga na si Lini ang iupo. Hindi naman po pwedeng iuupo si Lini dyan. Kasi nakita mo, 14 million votes na lamang ang nakuha niya. Kumpara doon sa kay Marcos sa 31 million. Pwede ba yung ganon?
At saka ibang mga anti-Marcos dyan, nagpapahayag na mabaliwala daw yung 31 million. Ang buto ni Marcos pagka pinigil ito ng Supreme Court. Ano? Ganun ba kadali yun? Ang Supreme Court ay nag-iisip din yan. Binabalansi din nila yan. Tinitingnan. Gaano ba kalakas yung inyong petition? Mayroon ba kayong batayan sa batas na kaya ninyong panindigan na pigilin ng Supreme Court ang proklamasyon o canvassing dyan sa Kongreso? Wala po eh. Kaya nga, itong resolution na lumabas ngayon sa Supreme Court ay nagpakilala lamang na wala silang batayan. Wala silang ebidensya sang-ayon sa batas na pigilin yung proklamasyon ni Marcos dyan sa Kongreso. Problema lang naman dyan, kayo eh. Ayaw ninyong makaupo si Marcos. Hindi natin alam kung ano yung mga interest ninyo na mayroon kayong pinoprotektahan dyan na kailangan yung dilawan ang makaupo para tuloy-tuloy yung ligaya ninyo. Ay kung ganyan tayo, kailanman yung bansa natin ay hindi ito makausad kung hindi kayo makipagtulungan. Isipin ninyo yung ginagawa ninyo, hindi na tama yan. Ay mga edukado kayo eh. Magagaling kayo. Pero tingnan niyo yung ginagawa ninyo. Hindi kayo nakakatulong sa bayan, kundi sirain. Gusto ninyo masisira yung bayan. Yan po yun. Kaya, itong hindi pag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order ng Supreme Court at injunction ay nangahulugan lamang po na basura nga talaga yung petition ninyo. At ito ay kailangang i-dismiss kagad ito, ibasura kagad ito sa Supreme Court. Itong petition na ito, sapagkat wala pong kwenta. Ito ay marites lang ito. Propaganda lang. Pahabol kung baka sakaling malinlang nila yung ating gobyerno at pagpasyahan at katigan sila ng Supreme Court. Yan po eh. Kaya wala nang mapaglagyan itong mga dilawan na ito. At itong sunod natin pag-usapan mga kababayan. Meron po tayong good news ngayon mga kababayan na atin pong pag-usapan sapagkat ito po ay pambihira na nangyayari sa atin na kung kailan ang ating Pangulong Duterte ay outgoing president na siya ay pinirmahan niya po kahapon itong batas na tinatawag na Republic Act number 11706 or kilala sa pangalang Timbangan ng Bayan. Ayan po. Ito po ay nagbibigay ng proteksyon para po doon sa mamamayan natin, lalo na pag namamalingki. Ito po yung purpose noon. Palingki, public market, o private market, o mga groceries o malls sa mandako sa ating bansa ay saklaw po sa batas na ito.
Ayan po. Kaya dito, ito pong author nitong batas na ito ay si Coco Pimentel, mga kababayan. At yan siya po ang principal author nito, na batas na ito, na si Senator Pimentel ay saklaw itong sa mga palengke natin o government at private market, mga malls sa loob ng ating bansa ay upang mapangalagaan ang ating mga consumers at makatiyak kung ano po ang kanilang mga binibili, maprotektahan. Kaya itong mga palengke dyan sa palengke, ito ay madalas ito ay nangyayari dyan sa mga palengke. Mga public market, private market, na itong timbangan nila. Kaya kayong mga nagtitinda dyan sa palengke, yung inyong mga timbangan dyan, ay ayusin na ninyo yan kasi mayroon ng batas na, bagong batas na ipinasa nito. Laban dyan sa inyong mga pandaraya dyan sa palengke. Yung matimbangan dyan na kulang. Ayan po. Lahat ng gawain ng anomalya dyan sa mga palengke at malls ay panahon na ito na mag-ingat kayo dyan. Ayusin na ninyo yung inyong treatment doon sa mga consumers na namimili sa inyo. So yan po yung good news para po sa ating mamamayan. At ngayon mayroon namang public na timbangan tayo, pero hindi po permanente. Minsan nawawala, minsan mayroon. Dapat magkaroon ng permanenteng public na timbangan dyan para ma-check agad itong mga mandaraya dyan sa palengke. Gusto niyang lumamang sa mga consumers. So, sinabi ni Senator Pimentel na mayroon siyang dalawang iniisip ng panahon ng deliberasyon. Una, protection sa mga mamimili. At pangalawa ay itong hindi tapat ng mga negosyante. Ayon po yung iniisip ni Coco Pimentel noong panahon ng deliberasyon, sapagkat alam niya na itong pandaraya sa palengke, siguro yung senador na ito, itong mamang ito, ay namamalingki siguro ito. Bakit niya kabisado itong mga problema dyan sa palengke? At agad naman kahapon na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Kaya salamat Pangulong Duterte sa inyong pagpirma itong mahalagang batas. Simpleng batas lang po ito, pero napakahalaga sapagkat diretsa po itong nararamdaman doon sa ating mga consumers pagka sila po ay namimili sa ating palengke. Yan po. Yan po yung statement ni Senator Coco Pimentel. So, pansamantala mga kababayan, ay yan lang muna ang ating update at hanggang sa sunod po na video. God bless all.